Good evening po sa bawat isa. Good evening online. Good evening Praise Church. Kahit po yan nandito sa mga on-site natin, good evening po. Sige ba tayo pong lahat ay tumayo? Pwede bang pakitanguan mo naman yung katabi mo kasi ilang magagawa natin ngayon, no? At ipakita natin yung mga ngiti sa ating mga mata. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos sa buhay? Hallelujah. Amen. Amen. Sige ba tayo pong lahat ay umawit? Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, sabi mo sa iyong mga salita, O God. Lord, matutupad, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, O Lord. Hallelujah. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay matutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Hallelujah. Karamdaman ko ay mapapawi, Amen, Lord. Hallelujah. suliranin ko ay magagapi, alaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Amen, Lord. Hallelujah. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko ay iyong diringgin, ang pagtitiwala ko sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Amen, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, O Lord, dahil sinabi mo, Panginoon. Sinabi mo, Hallelujah, Lord. Diyos. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay matutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ang tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, alaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko ay iyong diringgin, ang pagtitiwala ko sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Hallelujah, Lord. Lord, ito po yung aming panghahawakan, O God, sa gabi nito. Hallelujah. Alaya ay mapapawi, suliranin magagapi, kalaya ay magkakamit dahil sinabi mo. Sala'y patatawarin, ang dalangin diringgin, puso ay magtitiwala sa sinabi mo. Naramdamay mapapawi, suliranin magagapi, kalaya ay magkakamit dahil sinabi mo. Sala'y patatawarin, ang dalangin diringgin, puso ay magtitiwala sa sinabi mo. Kailangan ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, manalangin ko ay iyong diringgin, pagtitiwala ko sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Sinabi mo, Diyos. Hallelujah, Lord. Lord, sa iyo lang kami magtitiwala.
Jesus, O Lord. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, as we church, as we worship the Lord, let us just recall all the good things na nangyari sa buhay natin. Yes, madaming problema, pero andito po tayo ngayon. Ang daming miracles na ginawa yung Lord. And gagawin niya to ulit. He will do it again. Amen po ba? Hallelujah. Your promise is The church, hallelujah. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. You never fail us, oh God. Lord, you never fail us. Come on, church, hallelujah. You never fail. Hallelujah. Lord, we worship you, oh God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. I've seen you I see move. I see you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe Church, I see you do it again. I see you move. Yes, Lord. You move the mountain. hallelujah, Lord. Hallelujah. And I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and
you do it again. I'll see you do it again. And I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Lord, you will do it again, oh God. I'll see you do it again. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Hallelujah, Lord. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You never fail. Never fail me yet. And I never will forget. You'll never fail me yet. Jesus, oh God. I never will forget. Thank you, Jesus, Amen. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, you never failed us, oh God. You never failed us, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, ito po yung aming awitin sa gabi ito, God. Lord, that is our confidence, Panginoon, na Lord, you will never fail us, oh God. Lord, lahat ng sinabi mo, Lord God, ay tutuparin mo, Panginoon. Lord, lahat ng sinabi mo, Lord, ay magaganap, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa gabing ito, Lord, as we hold on to your promises, oh God, Lord, kayo lang po, Panginoon, yung aming pinagtitiwalaan, Panginoon. Lord, ang aming puso ay binibigay lang namin sa'yo. Lord, sa'yo lang kami nagtitiwala, oh God. Lord, we trust in you, oh God. We trust in you, Panginoon. We trust in your promises, oh God. We trust in your promises. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayo umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Yes, oh God. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. No, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Come on, church, mga pangako mo, taglanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa kang lugar. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Hallelujah. Lord, ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Lord, ikaw ang pag-ibig, oh God. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan.
Lord, di kayang sukatin, oh God. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Come on, church, hallelujah. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y kalang mananatili ang labis na kala. Mga pangako mo, Diyos, mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo, Amen, Lord. Lord, sa iyong mga pangako lang, O Diyos, mga pangako mo, mga pangako mo. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord, sa iyong mga pangako lang, O God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Lord. Mga pangako mo, mga pangako mo. Come on, church, di kayang sukatin. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Lord, di kayang sukatin, oh God. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga Amen, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y kalang mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo, Lord, mga pangako mo, mga pangako mo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Mga pangako mo. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah, Lord. Lord, we bless you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo bang purihin ang Panginoon sa oras na ito? Lord, we stand by your word, oh God. Hallelujah. We stand by your word. Hallelujah. We bless you, Jesus. Hallelujah, Lord. We bless you, Jesus, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Check, check. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Pwede po ba this night po, aawitin po natin yung chorus po ng mga pangako mo. Pero po, ang gagawin po natin, i-empty lang po natin yung heart natin. And hayaan po natin si God po yung magpuno po this night po. Okay po? Hindi po tayo lalabas sa lugar na po na to nang walang-wala po tayong dalang pangako ng Panginoon. Aawitin po natin yung chorus po ng mga pangako mo. Pero this time, this night po, ayusin mo lahat yung mga sumasagabal sa buhay mo. Ayusin mo yung mga bumabagabag sa buhay mo, sa isip mo, sa puso mo. Alam kong sa gabing ito, may gagawin po talaga ang Diyos sa gabing ito. Amen po ba? Amen po ba? Okay po, awitin po natin yung chorus po ng mga pangako mo. Tanggalin niyo po lahat yung mga problems, challenges sa buhay niyo. And God will do amazing things this night po, this night. Hallelujah.
Sa bawat sandali may pag-asa at kanulungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Amen, Lord. Hallelujah. Yes, so Lord, sa bawat sandali, oh God. Hallelujah, Lord. Mga pangako mo, nag-pray nito'y galang. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Hallelujah. Isaiah chapter 41, verse 10. Don't worry, I am with you. Don't be afraid. I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory. This night po, wag lang po tayo laban ng laban. Kasi po, sabi po kasi, hindi naman pwede po, yung kanan po natin, panlaban natin. Pero yung kalaban naman po, pilit tayong inahatak pababa. Pero this night po, pwede po tayo lumaban. Sabi po kasi, right hand with God brings victory to us. Yung right hand na sinasabi ni God dito, yung kanang kamay niya, yun yung magbibigay ng victory sa atin. Ang work natin, yung kaliwang kamay po natin, ito po yung gagawin natin pangsanggalang. Okay po? Kasi mahirap lumaban, wala po tayong pamprotekta. Eh this night po, gagawin po natin. Hakbang lang po tayo isang beses. And then, yung kaliwa po natin, gagano lang po natin. Gagano lang po. Yan po. Okay po, bibilang po akong 3, hakbang po tayo, and then yung kaliwa po natin, gagano lang po natin. Kasi po yung kanan, kay God na po yun eh. Victory na po tayo, amen po ba? Victory na po tayo, okay po. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Holy Spirit. Panginoon, salamat, God, sa gabing ito, God. Salamat po sa gagawin po this night, Panginoon, Lord. Lord, nag-expect po kami ng magandang bagay po sa iyo, Panginoon. Lord, marami kaming promises, O God, na nawala. Pero this night, O God, ibabalik mo po sa amin to. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, Lord God, punuin niyo po kami sa gabing ito. Hindi po kami lalabas sa lugar na po ito, O God, nang wala po kami dalang pangako mo, Panginoon. Lord, move in this place, O God. Move in this place tonight, O God. Let your Holy Spirit be with us, O God. And sa speaker po namin, O God, pagpalain mo lamang po, God. And yung makita po namin, Panginoon, Lord God, yung mukha mo sa pamamagitan po ng speaker po namin sa gabing ito. Salamat, God. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, Lord. So, makakapo na po tayo. Yun po. So, yun po. Bago po ako maupo, papakilala ko lang po yung speaker natin sa gabing ito. Kung ipapaliwanag ko po sa praise po yung, sa paragraph po yung ano niya, yung buhay po niya, ano po siya eh, quality over quantity. Kumbaga, hindi po siya nakatingin sa quantity. Kumbaga, nakatingin po siya sa quality. Pag may pinapagawa po sa kanya, sobra pong binibigay niya yung best niya. And alam naman po ng iba yun. So, hindi ko na po papatagalin to. Ito po yung head ng P413 Network. Please welcome Pastor Alfie Garcia. Thank you po. Magandang gabi po sa bawat isa. Isa nga pong malakas na palakpak para po sa Diyos. Yung palakpak na panalo na sa Diyos. Yan. So, gusto ko lamang po kayo i-congratulate kasi nasa day 70 na tayo. Tama? Sabi mo nga sa katabi mo, congratulations. Ilang kembot na lang, matatapos na tayo. Pero I pray and I hope, kung nagsasalita ang Lord sa inyo na ipagpatuloy ito hanggang 40 days, ituloy po natin. Hindi ibig sabihin na matatapos sa linggo ang ating panalangin at pag-aayuno, matatapos na rin ang pangarap natin. Tama? Patuloy tayong lalaban, patuloy tayong mangangarap sa kasagutan para sa buhay natin. Amen po ba? Isa nga muna pong maling malakas na palakpak para po sa Lord.
And tonight, day 17, grabe, pangatlong araw ng linggo natin, naniniwala ako maraming mabubuhay muli sa buhay natin, sa puso natin this night. At alam niyo po ba na sinagot na kayo ng Lord, nag-miracle ng Lord sa buhay mo noong umpisa pa lang ng day 1? Naniniwala ka doon? Alam mo bakit? Kasi binago niya yung puso mo. It's a great miracle. Yun palang panalo ka na. Yun palang glory na yun sa Panginoon. We're looking for a great packages. Sabi nga natin kagabi, naghahanap tayo ng mga extravagant surprises para ma-amaze tayo sa ginagawa ng Lord. Pero yung puso mo lang, yung magtiwala ka lang sa Lord, malaki ng miracle. Kasi possible na hindi tayo tumugon sa pagtawag ng pananalangin at pag-aayuno eh. O mag-Facebook ka na lang, no? Buhayin na lang natin yung sarili natin sa mga pangangamba, pag-aalala. Huwag na tayo tumawag sa Panginoon, huwag na tayo magtiwala. Pero yung i-turn mo lang yung sarili mo muli sa Diyos at magtiwala ka sa Panginoon na sasagutin niya ang mga panalangin mo, ay malaking bagay na yun sa buhay natin. Dahil maraming mga tao, kung titignan mo yung paligid, sobra na nalugmok, sobra nang tumambay sa mga problema ng buhay at ayaw nang bumangon. Pero ikaw, congratulations. Sabi mo, hindi ako papayag na hindi ako makatin ng on-site. Amen? Kahit umulan, kanina lakas ng ulan, tama? Baka naku, di naman ako pupunta. Kasi ang lakas ng ulan, mababasa ako. Talaga mababasa ka kasi malakas ang ulan. Pero kapag pumunta ka naman dito, babasain ka ng pagpapala ng Diyos. Amen? Are you excited, mga kapatid, sa gabing ito? So tonight, let's talk about do not delay. So, yung word na do not delay, yan. Usually po, itong salitang ito, itong phrase ito, ay nakikita natin sa mga van or trucks. Tama? Tama? Pakita natin yung next slide natin. Yan. So, makikita natin yan, lalo't higit sa lahat, last year, tama? Dahil pandemic tayo, may Taal Volcano, tama? May mga bagyo. So, makikita mo yan sa mga TV or sa mga kalsada kung ikaw ay umaalis, yung mga do not delay. No? Do not delay. Perishable goods, do not delay. Ibig sabihin, bawal itong malate. Bawal itong magambala o maatraso sapagkat yung laman ng truck na ito ay importanteng bagay. Kung ito ay perishable goods, sabi nga natin, mga fresh meats, fresh vegetables, galing Baguio, galing mga probinsya. So, kapag po pala ang sasakyan mo ay merong do not delay, nag-research po ako, ano bang benefits nito? Ano bang makukuha ng mga sasakyan na merong plakang ganyan? So sabi po sa MMDA, ito palang mga may do not delay, mga relief goods, operations, ganyan, free pala ito sa color coding. Grabe. Sa mga expressway, sa mga NLEX, SLEX, toll gate, dire-diretso lang to, basta meron kang salitang do not delay. Even mga private vehicles, even pala yung mga LBC, mga courier, ganyan po, FedEx, may mga do not delay pala yan. Bawal itong mad-late, make it fast, do not be late, be on time. Sa Tagalog, huwag ipagpaliban, bawal maantala, di pwede maatraso. Sapagkat, ano ang something in common nila pare-pareho? Yung laman ng vehicles na yon ay pangangailangan ng mga tao. Tama? Yun ay very important, urgent, or sometimes emergency. Yung mga ambulance, bawal yun malate kasi mamamatay yung pasyente doon. Alam niyo po ba sa Pilipino, kahit may do not delay na, ayaw padaanin. Tama? O kaya yung mga ambulansya o yung mga fire trucks, susundan ng mga jeep yun. Kung nasaan ang fire truck, susundan yun. Sabi ng wife ko na nasa Australia sila, kapag daw may mga emergency vehicles, ba daw ang mga sasakyan tumatabi para mabilis makadaan yung importanteng sasakyan na yon. Amen? Sa Pilipinas, haharangin ka ng pulis. Ay, sorry po, hindi naman po lahat ng pulis. Baka i-bash ako dito no? Pero, totoo naman. Pero sabi nga nila, i-check lang naman talaga nila kapag daw ina-apply pala itong mga do not delay nito pag private vehicle, ina-apply pala ito sa mga MMDA para makakuha ka ng ganong klaseng certificate. So, kapag sinabing do not delay, kahit sa eskwelahan, tama? Kapag may project ka, huwag kang malilate. Ako po, nagtrabaho ko sa advertising agency,
And usually, talaga under pressure po yung work namin. Sasabihin ng boss namin, o bukas kailangan yan ha, huwag kang malilate. Kailangan natin mapasa yan on time. Kasi magagalit ang kliyente. Even sa church, sa buhay natin, do not delay. Napakalaking importante ang maaring mawala sa atin kapag hindi natin natanggap ang mga bagay sa buhay. Sabi mo nga sa tabi mo, do not delay. Okay. So, yan. So, ganun din po pala tayo sa buhay natin. Sabi rito, ayan, nawala na ako. So, kaso, sabi nga natin, ito pong do not delay na ito, and somehow, parang mga panalangin natin. Tama? Sino po dito ang nananalangin na sagutin na tayo ng Diyos agad-agad? Magsabi po na malakas na amen. And somehow, kaya hindi pa natin natatanggap kasi nasa checkpoint pa. Tama? God is checking our hearts if we are ready to receive those deliveries. Those goods na tatanggapin natin. Do you understand, mga kapatid? Nasa checkpoint pa. God is searching our hearts kung if we are prepared to handle the big blessing na matagal mo nang inaantay. Ako rin po, we are praying for big things. But the question is, am I ready to receive? Am I prepared to handle this blessing? Kasi minsan, gusto mong madaliin, baka hilaw. Tama? Mapakla, maasim, hindi pa hinog. Kaya under checkpoint pa, kasi hindi pa tapos si God pagandahin yung ibibigay niya sa'yo. Isa nga pong malakas sa palakpak para po sa Lord. So sa gabing ito, we will pray. Mananalangin pa rin talaga tayo na, Lord, hanggat maaari ipagkaloob mo. Walang imposible sa Panginoon. Anything can happen. Anything can happen, could happen today, tomorrow, next day, this year, next month, this week. Basta pray hard. Sabi nga sa atin ni Kuya Mel nung Sunday, ni Pastor Mel, pray hard, pray harder. Huwag ka lang manalangin, basta makapagpanalangin. Talagang maging seryoso ka sa mga bagay na gusto mong mangyari. Amen. So, uulitin ko po dito, ito yung hindi pwedeng malate, sabi nga natin, dahil ito ay urgent, badly needed, and maaaring emergency. So, praying hard, sabi po rito, yan, praying hard, it's not the path of least resistance. Sabi po ni Mark Batterson, it's usually the path of most resistance because we engage in spiritual warfare. So, kung gusto kasi natin talaga lagi easy access, hindi na tayo mananalangin ng pray hard. Tama? Ay, ang mga Pilipino pa naman mahilig sa mga instant. Tama? Instant answer, instant yaman, instant sagot. No? Gusto natin, ayaw natin pinagpapawisan tayo. Pero sinabi ni Mark Batterson dito, praying hard is not the path of least resistance. Ito yung mga ayaw ng mga Kristiyano. Diyos ko, pupunta pa ba ako ng prayer meeting? Pwede ipahinga ko na lang to. Pwede naman ako mag-pray. Sino yung nagpe-pray habang nakahiga? De-devotion ka. Lord, ganda na. Mas may nakatulog ka na. Kasi gusto mo habang nagpe-pray ka, nagde-devotion ka, relax ka. Ayaw mo yun. Sumasakit yung tuhod mo. Luluhod pa ba ako? Tama? Pero sabi nga nito, it's usually the path of most resistance because we engage in spiritual warfare. We need to pray hard, mga kapatid, because tayo ay nasa labanan. Amen. May malaki kang pinagpipray. Tama? May prayer ka, may big prayer ka. Hindi pwede yung pray-prayan lang. Hindi pwede yung basta mausal lang ng labi natin. We need to take the hardest thing para matuto tayo at pag na-receive natin yon, handang-handa tayo na tatanggapin natin ang lahat ng kasagutan ng Diyos. Ayaw ni God ng least resistance kasi hindi ka doon matututo. Mababaw na pagsagot lang yon. Gusto ng Lord yung ma-amaze ka. Yung glory talaga ng Lord ay mapupunta para sa Kanya. Alam niyo po, sabi rito,
we need a prayer circle that provides a prayer covering. Because of nasa prayer, spiritual warfare tayo, because nasa prayer tayo, prayer and fasting, nasa labanan tayo, we need a prayer covering. Naniniwala ako sa gabing ito, maaring ikaw ay malakas, excited. Tama? Tama? Tignan mo yung katabi mo ko excited. The question is, hanggang kailan yan? Hanggang kailan yan yung passion na yan? Hanggang kailan yung alab na yan? That's why we need a prayer circle that provides a prayer covering. Kasi nga, mahirap yung pagdadaanan natin. We are praying harder. Amen? Nakaka-exhaust ng pananampalataya. Tama? Nakaka-exhaust ng pag-asa. Totoo naman, let's face the reality. Minsan nakakapagod manalangin. Ako lang ba nakakaramdam nun? Ako lang po ba tao rito? Sa online, may online pala. Wala po mga online po natin, sorry po, no? Pakitype nga po dyan sa comment section natin, prayer covering. Prayer covering. And then, kamustahin ko na yung mga anak ko dyan. Mga anak, no? Excited kasi sila ako daw mag-speak, manonood daw sila. So, bias, no? So, okay. We need a prayer circle that provides a prayer covering. This is Mark Batterson's advice. And tonight, hanap ka ng umbrella mo kung saan may mga taong nananalangin sa'yo. We should pray all our prayer warriors kasi ginagamit sila ng Panginoon to pray for one another. Pinagpipray nila yung church, yung pastors, tama, mga leaders, and please include them in your prayers. Amen? May naisip ka na ba ang mga tao na pwede mo maging umbrella para i-cover ka for prayers? Kasi naniniwala ako, when we kneel and pray, nininervyos na ang demonyo. Tama? And he will do everything. Sabi nga ni Jonel kanina, he will do everything para bigyan ka ng kasinungalingan at para panghinain ka. That's why we need a prayer covering. All the lies, sasabihin niya, tagal-tagal namang sumagot ng Diyos mo, mananalangin ka pa. 10 years na yung prayer mo, ilang years ka ng Krisyano, wala pa rin kasagutan. Huwag ka nang manalangin. Pero because there are people praying for you, nagpapatuloy ka. Amen? That's the important of prayer covering, yung mga intercessors natin. Kaya yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Mamaya ipagpipray natin yan. Amen po ba? So after po natin, mamaya ikakat natin yung ating online, may gagawin po tayo, prayer within a circle, within a circle, within a circle. Iikutan natin ang bawat isa sa panalangin. Ilang days na lang, huwag kang bibitiw, huwag kang aayaw. Amen po ba? Isang malakas sa palakpak para po sa Diyos. Ganito po yung gagawin natin. Carl, pwede mo bang ipakita lang yung bilog-bilog na yan? Kung mapakita lang natin. Yan. So, yung yan, circle, kasi nga dapat may social distancing po tayo. Mamaya po sa mga online, kapag kinat po namin to, punta po kayo sa pamilya nyo, maghawak-hawak po kayo ng kamay, ikutan nyo po sa panalangin ang lahat ng big dreams po ninyo, mga crazy faith, crazy dreams ninyo, mamaya after po nitong ating gawain. So mamaya sa mga on-site, we will gather, circle, within a circle, within a circle, we will pray. Amen po ba? Magpalakasan tayo. Merong ibibigay na word ang Lord sa buhay natin this evening. Praying hard is hard because it's hard. Amen po ba? Tagang mahirap manalangin na matinding panalangin. Kaya kailangan mong manalangin. The more na tinatamad ka manalangin, the more na lumuhod ka at manalangin. Laban! Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, laban lang tayo sa prayer. Tutugon din po ang Diyos sa oras na ito. Isa nga muna pong muling malakas sa palakpak para po sa Lord. Okay. Yan. Keep praying hard. Laban lang kasi praying hard is hard because it's hard. Ito pa po sabi ni Mark Batterson, but it's the prayers you pray when you feel like you want to quit praying that can bring the greatest breakthrough. Naranasan mo na ba? Ang tagal mo lang pinagpipray,
parang hindi tayo pinakikinggan ng Lord. Parang ang Lord bingi. Parang ang Lord hindi tayo pinapansin. Kaya minsan, nade-disappoint ka. Tama? Sino rito yung marami ng mga disappointment sa buhay? Siguro all of us naka-experience na, no? Kaya mostly, some of us tumigil na po sa pagpipray sa Lord. Pero sabi po ni Mark Batterson, yung one prayer away ka na lang, bumitaw ka pa, nandun yung breakthrough. Tama? Kapatid, you are one prayer away sa kasagutan mo sa Panginoon. Kaya wag kang lalayo sa presensya ng Diyos. Keep on praying. Keep on circling. Kasi tutugon na si God. God is right now looking at you. Tinitingnan, hanggang saan ba tong anak ko? Hanggang saan ba to? Kapag nakita ng Diyos, yung puso mo sa gabing ito, mga online, kapag nakita ng Diyos yung puso mo, you will experience beyond your imagination. Yung breakthrough, wawasakin ang dapat wasakin para matanggap mo lamang yung malaking pagpapala para sa Lord. Amen? Gusto niyo po ba yung parang delivery, do not delay? Lord, ayan agad-agad, oh! Basta be ready. Be ready. So, tonight, sabi nga natin, yung topic natin ay all about do not delay. So as soon as we start praying bold prayers, God honors it. Amen po ba? Kung ang demonyo ay nangangamba, natatakot, pero si God, hindi siya natatakot sa mga bold prayers because na-honor siya sa malaking mga prayers natin sa oras na ito. So okay. Yan. So sumigaw nga po ulit ng malakas sa amen ang lahat na may inaasahan sa Diyos sa gabing ito. Amen! Okay, ngayon, intro pa lang po yun. Intro pa lang, no? Parang ilang minutes na ako. Ito na. So, habang pinag-aaralan ko po itong day 17 na to, alas 5 na po ako natulog kaninang umaga. Sabi ko, Lord, baka malate ako. Malate ako ng gising. Pero salamat sa Lord kasi alam niyo po, itong prayer and fasting, honestly, this is the best prayer fasting na naranasan ko sa tanaw ng buhay kong pagiging Kristiyano. And ito lamang po yata yung pinakamatagal na pag-aayuno ng Praise Church, 21 days. Usually 3 days, 5 days, 7 days, pero ito po, 21 days. And I'm so excited for the greater things na ipagkakalob ng Lord sa bawat isa sa atin. Okay, let's talk about Daniel. Ito po yung key verse natin today. Sabi po ni Daniel sa chapter 9, verse 19, O Lord, pay attention and act very demanding. Tama ho ba? Sino nagpe-pray ng ganyan tulad ng pagpe-pray ni Daniel? O Lord, pay attention and act. Oh, grabe. Sobrang confident itong si Daniel, no? Parang sobrang inuutusan ang Diyos. Makinig ka, Panginoon, at kumilos ka. Delay not. Lord, wag kang malilate. Hindi ka pwede maantala. Kailangan ko ng kasagutan mo sa mga panalangin ko. Pero ang ganda lamang po ng last phrase. Do not delay for your own sake, oh my God. Sa Tagalog, tulungan nyo kami agad alang-alang sa inyong pangalan dahil kayo ay kinikilalang Diyos sa inyong bayan at ng inyong mga mamamayan. Saglit muna po tayong manalangin sa Lord. Kasama po ng ating mga online. Lord, maraming pong salamat. Let your word, Father God, ay tunay, Lord, na mamunga at tumimo sa aming mga puso. Lord, lahat ng binhi na tatanggapin namin, mga pangako mo sa buhay namin, ito ay mararanasan namin sa gabing ito. Ito ay mararanasan ng mga anak mo na patuloy nagtitiwala sa iyo. Let your word, Father God, be manifested in our lives, O God. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Okay, dito tayo tatakbo. Anong meron kay Daniel? Actually po yung dulo niyan, truly, God answer agad-agad yung prayer po ni Daniel. Pero ang question, bakit agad natanggap ni Daniel yung kasagutan mula sa Panginoon? Papaano niya nahipo ang puso ng Diyos para tumugon agad? Are you excited to touch the heart of God this night? Through prayer,
hihipuin natin, yayanigin natin ang langit na walang magagawa ang Diyos kundi sumagot. Shake the ground and let us shake the heaven right now for our prayers para sa Panginoon. So, paano makukuha ang atensyon ng Lord? Paunahan na lang tayo, ha? Sino gusto makuha ang atensyon ng Diyos? Ito po yung gagawin natin. Number 1, pray with all your heart. Sino kanina dito pala nag-worship, ibinigay na yung sarili? All out po na, kapatid. Nandito ka na rin, manghihina ka pa ba? Nagpupuri ka na, magpuri ka na ng sobra-sobra. Huwag ka nang mag-hold back pa na ibigay ang sarili mo, yung puso mo, para sa Diyos. Because He deserves our worship. And tonight, pinakita sa atin ni Daniel na tayo ay manalangin ng buong puso. Konting background lamang po. Sino nakakilala kay Daniel? Anong alam ninyo sa storya ni Daniel? Ano po? Lion's Den, tama? Hindi sa Lion's Bear, ha? Lion's Den. No, hinagis po siya sa kulungan ng mga leon. Bakit? Dahil siya ay pinarusahan dahil sa kanyang paglabag sa kautusan ng hari. Kasi marami pong naiinggit sa kanya dahil walang makitang kasalanan, gumawa ng batas, bawal manalangin. Tama? Si Daniel pa naman po, 3 times a day nananalangin directly to God. Every day. Tama? Tanong, how many times you pray? Lord, bless niyo po ang pagkain. Amen. Lord, matutulog na po ako. Ingatan niyo po ako. Amen. Nakahiga ka pa niyan, ha? Si Daniel po talaga, very passionate in terms of prayer. Isa po siya sa mga karakter sa Bible na wala kang makita ni bahid na kasalanan. Wala po nabanggit na kasalanan man si Daniel. Ang lahat, sabi nga niya, hindi lang siya prayerful, very matalino, gwapo, tama? Ang description sa kanya sa Daniel chapter 1. From Judah, kinapture po sila ng Babylon at dinala po sila sa Babylon, tama? Para i-train, para maging politician at maging kagamit-gamit sa kingdom ng hari ng Babylon. Actually, he is a politician, si Daniel. Pero isa sa karakter talaga niya, he's very prayerful. Not only prayerful, he see visions. He see dreams. He explained dreams na ang tanging Lord lang ang nakapagbigay sa kanya sa mga panahong ito. So ito pong chapter 9, kung babasahin niyo po ito po ay kasagutan sa Daniel chapter 8 because nakakita siya ng vision sa chapter 8, pinag-pray po niya yun sa Lord. Kasi ang Judah, ang Jerusalem during that time, sira, no? Captives talaga sila. And He want na palayain sila ng Panginoon. Natulungan sila ng Diyos. I-save sila ng Diyos. Kaya nag-pray talaga si Daniel. Sabi po rito sa prayer niya, Daniel chapter 9 verse 3-4, Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer and pleas for mercy with fasting and sackcloth and ashes. I prayed to the Lord my God and made confession saying, O Lord, the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments. Nung nabasa niya yung vision, nung nakarib siya ng vision sa Panginoon, he prayed. Then I turned my face to the Lord God, seeking by prayer and pleas for mercy. Sabi po ng speaker natin kagabi, si Pastora Teresa Ragondola, pray earnestly. Tama? At kapag sinabi pong pray earnestly, you are sincere, intense, and earnest. Siyempre nga naman, earnestly, dapat may earnest. Tama? So, pray with all your heart. Nakita ng Diyos kung bakit tumugon ang Diyos kay Daniel, nakita ng Lord yung puso ni Daniel. Sabi doon sa sackcloth and ashes, yung pagsusuot ng sako, it's a sign of humility. It's a sign of humbleness. Yung sinabi po niya rito na, Yan. Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer and pleas for mercy.
Wala na siyang ibang alam kung sino lalapitan maliban sa Diyos. He honored God during that time. Sabi niya, Lord, wala na akong alam na lalapitan maliban sa'yo. Ikaw lang alam kong makakatulong ito dahil tapat ka sa iyong mga salita. And then sabi rito, I prayed to the Lord my God and made confession. He confessed. Sabi nga ni Michael kanina, no? During prayer and fasting, ipapakita ng Lord lahat sa buhay mo. All you need to do is to confess and to surrender sa Panginoon. And this is the word of God. Mga kapatid, if you want to seek God's attention, pray with all your heart. I-all out mo na, kapatid. Okay lang pagpawisan. Tama. Sa pagsusumba nga natin, pinagpapawisan tayo eh. Sa pagsuscroll nga lang natin sa Facebook, ilang oras na eh. Yung pananalangin pa kaya. Amen? Yung kapag sabing pray earnestly, yung talagang ibigay mo yung sarili. Nakita niyo po ba, sabi nga natin ni Pastor Alvic, no, yung the more na lumuluhod ka, inaangat ka ng Lord. Amen. Pray with all your heart. Bigay mo na yung the best mo. Ibigay mo yung totoong puso mo sa Panginoon and you will see. Ipapakita ng Lord yung mukha niya sa iyo sa gabing ito. As we turn to God, God will turn to us. When we touch the heart of God through pray hard, the Lord will touch your heart and answered all our prayers. Huwag kang aalis sa panalangin hanggat hindi mo nahihipo at sumasagot ang Diyos. Amen. Isa nga pong malakas sa palakpak para po sa Panginoon. Huwag mong alisin yung gigil. Amen po ba silang gigigil dito? Minsan gigil na gigil tayo sa walang kamalay, walang katorya-torya. Manggigil tayo sa pananalangin sa Panginoon. Doon mo ilabas yung gigil mo. Amen po ba yon? So, yan. So, sabi pa rito, nasaan pa ako? Mali ano? Yan. Pray hard. Pray with all your heart. Sabi rito, alam niyo po ba, saan na ba? Advance ako mag-isip ha. Okay. Yan. So, ito pong, sino nakakalam ng Jeremiah 29:11? Kaninong ano yan? Bible verse, life verse. Kanino yan? Alam ko, Bible verse ang wife ko yan, Jeremiah 29:11. Kaya, nagustuhan ko siya kasi may Bible verse siya. Okay. Alam niyo po ba, verse 2 ng chapter 9, sinabi doon, pinag-aralan ni Daniel ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah. Nabasa niyo po ba yon? Daniel chapter 9, verse 2. Kung si Daniel nag-aaral ng salita ng Diyos, pinag-aralan niya itong book of Jeremiah, yung mga salita ng Diyos sa Old Testament. Dati kasi tayo Bible, tama? Sa kanila scroll. At nagkataon na may kopya siya. Alam niyo po ba, pinanghawakan niya itong Jeremiah 29, verse 11. Sabi dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya ganun siya manalangin. Sinabi niya, Lord, di ba may maganda kang plano sa mga anak mo? May pag-asa kang ipagkakaloob sa amin? Kung babasahin niyo po ang chapter 9, grabe yung puso niya. Ganun ka-intense. May kopya siya ng Jeremiah Book of Jeremiah. At nung bata pa po siya, chapter 1 ng Daniel, mga 15 years old po siya, si Prophet Jeremiah ang kanyang mga mentor. Binabasa na po nila yung mga salita ni Prophet Jeremiah. During chapter 9 po ng Daniel, 80 anyos na po si Daniel. Tignan niyo yung katabi niyo kung mukha na 80. Wala pa. Kasi pinapabata tayo ng Lord. Ama. Amen. So, sabi niya ito, nag-aaral ako, ano kaya yung mga pinanghawakan ni Daniel sa Book of Jeremiah? Sabi po sa akin na research, Jeremiah 29 verse 11, and then karuktong, Jeremiah 29, 12 and 13. At ito pong sabi, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Amen? You will seek me and find me when you seek me with all your heart.
ito yung ginawa ni Daniel. Pumunta sa Panginoon, ibinigay ang puso, kasi sabi ng Jeremiah 29 verse 12 to 13, kapag hinanap mo ko ng buong puso, masusumpungan mo ko. Pag nanalangin ka sa akin ng buong puso, pakikinggan kita. Sa pagtawag mo sa akin, tutugon ako. Yun yung ginawa ni Daniel. Kaya siya nag-pray with all his heart. Kasi sabi mo, Lord, sa Jeremiah, sabi mo rito, if we seek with all my heart, you will listen. Matatagpuan kita. Sino po rito nananalangin lang pero walang salita ng Diyos? Siguro kaya baka medyo matagal pa yung prayer answer natin kasi salita lang ng labi natin pero hindi natin pinangahawakan ang panalangin at salita ng Diyos. And then, dito po tayo maglilid into number 2. Wag lang tayo mag-pray with all our hearts. We need to pray the Word. Amen. Sa gabing ito, anong pangako ng Diyos ang alam mo? Sabi ni Pastor Mel nung Sunday, pray hard according to God's promises. Kaya baka wala pa tayong natatanggap na panalangin kasi wala naman tayong pinangahawakang salita ng Diyos. Tama? Baka mga hearsay lang. Baka, ang sabi ni Lord, ano ba talagang sabi ni God? Kasi sabi sa kanya ganun to, baka ganun din ang sabi sa akin. Amen? Kapatid, kung ikaw ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, wala tayong pangahawakan na pangako ng Diyos. That's why our pastor, Tatay Loy, encouraged us to bring our Bible, to bring our journal notebook, that every time nakikinig tayo ng salita ng Diyos, maisusulat mo ang pangako ng Diyos. Ngayon, sino may dalang Bible? Sino may dalang journal notebook? Amen? Naniniwala ako, when we pray the Word of God, we will get the attention of the Lord sa oras ito. Our most powerful prayers are hyperlinked to the promises of God when we know we are praying the promises of God. Lahat ng mga malalaking pangarap natin, panalangin natin, ay nakalink kung ano ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Sabi po sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Sino naniniwala dito? Pag-pray natin to, sabi mo, Lord, di ba Lord, sabi mo, maniwala lang ako, claim it ko to, at matatanggap ko. Sabi mo sa Mark chapter 11 verse 24, therefore I tell you, whatever I ask in prayer, matatanggap ko. Pray the Word. Just believe. Pray hard with great faith that God will answer us. Amen po ba? Huwag mo lang itong ipag-pray. Pwede mong sabihin yan eh. Pero ipag-pray mo yan, mayroong pananampalataya sa Diyos na ang Diyos ay tutugon, ang Diyos ay sasagot. Isa nga pong malakas sa palakpak para po sa Panginoon. Philippians 4:19. Ito, grabe po itong umuusal sa mga labi ko nung nakakaraang mga linggo, pagpasok ng 2021. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Philippians 4:19. The Lord will supply all our needs. Last year nga, hindi tayo pinagkulang ng Diyos ngayon pa kayang taong ito? Tama, ang dami mo natanggap na ayuda. Let's face the reality. Binusog ka ng Lord last year. Tumaas nga timbang mo kaya nagbabawas tayo ngayon eh. Amen? Kasi hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Amen po ba? He supplies all our needs. Deuteronomy 31 verse 8. Ito po yung mga life verses ko sa buhay. The Lord Himself goes before you and I will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged. Saan ka man pumunta, kasama mo ang Diyos. He will never leave you, never forsake you. Always remember mga kapatid, iwanan ka man ng lahat, even ang mahal mo sa buhay, pero ang Diyos kasama mo. Amen? The most difficult time ng buhay mo, nandoon ang Diyos kasama natin. Isa pong malakas sa palakpak para po sa Panginoon. What is your greatest battle?
Do not be afraid. I am with you, says the Lord. What is your greatest dream? Sasamahan ka ng Lord para matupad ang mga pangarap na yon. If we stand on God's word, God will stand by His word. Kapag tinayuan mo ang salita ng Diyos, tutuparin yun ng Diyos sapagkat siya ang nagsabi nun. Hindi babalik sa Diyos ang kanyang salita nang walang nangyari. Isaiah 55. The word of the Lord will never return to Him empty. Hanggat hindi na-fulfill ang pangako ng Diyos, hindi titigil ang Diyos para matanggap mo yun. Amen? Are you excited, mga kapatid? Tayuan natin sa salita ng Diyos. Kaya dyan sa journal notebook mo yung prayer mo, totoo yung sinabi ni Pastor Mel, lagyan mo ng, ito yung prayer mo, ito yung promise ng Lord. Amen? Para swak, connected, and I believe we will receive God's attention because we pray the word. Pray God's promises. Simulan mo na, kapatid, na ikutan ang mga pangako ng Diyos sa buhay po natin. Sabi rito, Psalms 18 verse 30, the one true God acts a faithful manner. His ways are perfect. His word is flawless. His promises are reliable and true. He protects all who take refuge and put them trust in Him. Sa Diyos tayo nagtitiwala. Hindi sa sinasabi ng tao, pero kung anong sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Yun ang pinangahawakan natin eh. Yun ang sandigan natin. Yun ang kalakasan natin. Yun ang kapayapaan natin. Ang mga pangako ng Diyos, nagbibigay kalakasan at pag-asa sa atin araw-araw. Yun ang bitamina mo, kapatid. Yun ang mga bitamina ng mga Kristiyano. Ang pangako ng Diyos na patuloy natin pinangahawakan at pinapanalangin. Sagot ka ng Diyos. Kasama mo ang God. The Lord is fighting for you. God is in control. Be still. Be still. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay mo right now. He's doing great things sa buhay mo right now. God is doing miracles sa buhay mo because He is a miracle-working God. Hindi napapagod gumawa ng himala ang Diyos sa buhay mo araw-araw. Dahil mahal ka ng Diyos. Maniwala ka. Hindi matatapos ang linggong to, tutugon ang Diyos. Tutugon ang Diyos. Ako, I believe marami ng sinagot ang Diyos na mga panalangin sa buhay natin. And I'm so excited, marami pang sasagutin for His glory. Number 3, dito na po ako magtatapos. Pray God-centered prayer. Huwag tayong manalangin nang tayo lang makakatanggap ng glory. Hindi tutugon ng Lord. Kanina, pray with all your heart. Pray the word. Let us pray God-centered prayer. Sabi ni Daniel, for your own sake, oh my God, do not delay. Pay attention and act for the sake of your name. Kapatid, kapag nanalangin ka, be assured ang dulo nito, glory ng Panginoon. Amen? Kasi kung self-centered prayer lang, ang hirap tumugon. Kung tayo lang makakatanggap ng panalangin, ay ng glory, talagang mahihirapan talaga tayo makatanggap. Amen? Ngayon, i-refine mo yung prayer mo this night. Yan ba ay self-centered prayer o God-centered prayer? Yung panalangin mo ba ay magbibigay ng malaking kapurihan sa Panginoon at kapag sinagot ka ng Diyos, ang mga tao ay mamamangha at sasabihin, sino yung Diyos mo? Gusto ko niyang makilala. Naniniwala ako, the Lord will transform our hearts. The Lord will transform our prayers from self-centered prayer to God-centered prayer. Sabihin mo sa Lord, Lord, sasagutin mo ko dahil hindi pwedeng mapaya ka. For your name's sake, Lord, you will answer me. For your name's sake, Lord, you will heal our land. For your name's sake, Lord, you will revive our network. For your name's sake, you will build leaders. In Jesus' name. For your glory, Panginoon. Ang nakataya, hindi naman pangalan mo eh. Ang nakataya, pangalan ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay nandyan sa buhay mo. Kaya kapag sinagot ka ng Diyos, ang glory nasa Kanya, wala sa atin. Kaya ang prayer ko this night, Lord, if we want na makuha namin ang attention mo, sana ang panalangin namin will be God-centered prayer. Mamaya, refine natin, ayusin natin yung prayer natin.
Ito ba ay God-centered prayer? Siya nga muna po malakas sa palakpak para po sa Panginoon. Ito maganda, hindi pa natatapos si Daniel, tumugon na ang Panginoon. Are you excited? Hindi pa natatapos ang prayer and fasting, tumasagot na ang Diyos. Hindi ka pa nag-amen, may pagtugon na ang Panginoon. Sabi sa verse 20, while I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my plea before the Lord my God for the holy hill of my God, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the first, came to me, its swift flight at the time of the evening sacrifice. Goy, nasa panahon ng gawain, pagpupuri sa Panginoon, tumugon ang Diyos sa panalangin ni Daniel. He made me understand, speaking with me and saying, "Oh Daniel, I have now come out to give you insight and understanding." Kasi hindi nga maunawa ni Daniel ano yung nangyayari. Sumagot ang Diyos para ipaunawa kay Daniel yung mga bagay na hindi niya kayang maunawaan. And I believe, tutugon ang Lord sa mga prayers natin. Ipakikita ng Lord sa iyo ang mga bagay na hindi mo nauunawaan. And last verse, at the beginning of your pleas for mercy, a word went out, and I have come to tell you to you, for you are greatly loved, therefore consider the word and understand the vision. Nung una ka pa na nagsalita, tumutugon na ang Diyos. Binubuksan mo pa lang yung labi mo, sumasagot na ang Diyos. Kasi mahal ka ng Diyos. You are greatly loved, Praise Church. Online viewers natin, you are greatly loved by God. Kaya ang Diyos, tutugunin ang mga panalangin natin. Dahil mahal ka ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na hindi mo maranasan ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng kanyang mga pangako sa oras ito. Kapatid, punuin ka ng pag-ibig ng Diyos. Habang nag-iintay ka, habang nag-iintay tayo, oo, dito sinagot ng Lord si Daniel. Maring some of us may sinagot na, most of us, wala pa. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi pa sumasagot ang Diyos, hindi na siya sasagot. Sometimes, yes. Sometimes, no. And sometimes, wait. Kapag tumagon ang Lord ng wait, keep on praying. Kapag sinabing no, may the best pa siyang ibibigay sa iyo. Sabi nga ni Ate Tess kagabi, best timing, best gift for you, and best purpose para sa iyo. Niluluto ng Diyos. Yung pinakamasarap na putahe na pagkakalob niya sa'yo para sa linggo mag-feasting ka. Amen? You are greatly loved, church. Ako, sabi ko kay Ate, tas may karoon kami conversation. Tas ang galing lang, kinakalma ako ng Diyos. Yun yung magandang bagay. Sa prayer and fasting, hindi ka natataranta. Kasi pinapakalma ka ng pag-ibig ng Diyos. Sabi ko, Lord, kagabi, I am greatly loved. I am greatly loved. Naniniwala ako, tatanggap ako ng kasagutan sa Panginoon. I'm so excited. As long as it takes, kapatid, huwag kang aalis sa panalangin. Huwag kang aalis sa pagbilog ng panalangin hanggat hindi tumutugon ng Lord. Keep on praying. Keep on praying. Keep on praying. As long as it takes, Lord, hanggang saan mo ako dadalhin, hindi mawawala ang tiwala ko sa iyo. As long as it takes, my faith will go on sa iyo. Lord, sustain us. Increase our faith. Hanggang dulo, as long as it takes. Huwag kang aalis sa presensya ng Diyos. Immerse yourself in God's Word. Immerse yourself in God's presence every day. Huwag mo itong maramdaman na routine. Maramdam mo ito na isang malaking bagay para sa Lord. Huwag tayo mag-pray agad-agad kung hindi ka pa handa. Amen? Sabi nga natin, kung pipray ka ng malaking pera, may bank account ka na ba? Sa mo ilalagay? Sa bulsa? E di matatapon lang. Testimony ko po,
Nakakilala ko sa Lord 2001. Nagpakasal po ako 2004. Yung wife ko po si Joyce. 2004, 2005, 2007, wala po kaming baby. Akala ko po baog yung tatay ko. Akala ko po may problema ako. Tapos nag-uusap kami noon, sabi ko, kung mag-ampon na lang kaya tayo ng pusa. Natatandaan ko ng Tagaytay days namin kasi during mga prayer, yung praise and worship pumupunta po sa bahay po ni Ninang Joe Bulaklak doon po sa Southridge, Tagaytay. Naalala ko nung panahon na yon, 2007, naglagay po siya ng parang unan sa tiyan niya, tapos mukha po siyang buntis. Yan. Ay, magkakaanak kaya tayo? Yan. Magpapayat ka muna kasi mataba po yung wife ko before eh. Pala siya, polycystic pala yung po siya, yung parang irregular din po siya. So, kailangan talaga magpapayat kung gusto talaga namin magkaanak po talaga. So, pumunta po sila sa Australia ng 2007. Hillsong concert. Binili niya po akong Bible. Sinarita yung asawa mo, binibilan mo ng Bible. Amen? The message po, made of Australia pa po ito. Sabi po dito sa letter, July 6, 2007, 10 p.m. Sydney, Australia. A precious gift for you, my baby. Kasi wala pa kayong baby, ako baby niya. Continue to grow in the Lord as our love grows for each other. I love you so much, Joyce. July 16, bumalik po sila sa Manila. July 17, 7:45 a.m., the Lord gave me vision. At ito po yung vision na nilagay ng Lord sa akin. Ayan po yung picture. Sabi ng Lord sa akin, you will be known because of me, says the Lord. Actually, ngayon ko lang itong, ang alam ko lang, dito po sa vision nito, ang lagi ko natatandaan dyan, magkakaroon ako ng anak. Pero yung first part, hindi ko pinapansin. Kagabi lang po, kinuha ko yung Bible. Sabi ko, Lord, thank you for reminding me for this vision. You will be known because of me, says the Lord. I will use you mightily to touch people's life. Because of your faithfulness, I will bless and prosper you and your family. Your wife, Joyce, I will use her mightily in the field of worship. And your child will be an architect. 2007, nagpe-pray kami, Lord, magkakaanak ba kami? Lord, wala nga akong pakialam sa you will be known eh. Gusto ko magkaanak. Siguro hindi ko pa priority yan. Alam niyo po, 2008, during prayer and fasting, we pray. Sabi ko, Lord, sabi mo, pinangahawakan ko yung sinabi mo kay Sarah. Genesis chapter 21, verse 2. Magkakaanak si Sarah ng lalaki in God's appointed time. Ang prayer namin ng wife ko, 2008, Lord, this year, 2008, ilalabas ang panganay naming anak na lalaki. Panganay namin anak na lalaki. Pinagkaloob ng Lord ang lalaking iyon at ang panganay namin nga ay si Arkin. In God's divine appointment time, God will answer. Siguro kung ibinigay ng Lord sa amin yun noong unang taon ng buhay namin, baka di kami marunong, di kami handa. Pero in 4 years, inihanda kami ng Lord para magkaroon ng anak. Kaya sa mga may asawa dito, in God's divine appointment, ipagkakaloob ng Lord ang mga bagay na hinihingi mo sa Kanya. Yung tatlo naming anak na lalaki, si Andre, si Adriel, si Arkin, lahat yan ay bunga ng prayer and fasting. Lahat sila nabuo during year ng prayer and fasting. At naniniwala ako, ipagkakaloob ng Lord ang mga bagay na yan. Yung you will be known because of me, kagabi ko lang po yan
na pagtanto. January 3, 2021, nagpatawag si Tatay Loy, bring your devotional notebook, bring your Bible, magde-devotion tayo after ng 9 a.m. service. Open your Bible in Isaiah 54 verse 3, Isaiah chapter 54. Basahin mo yan paulit-ulit at kumuha ka ng word sa Lord. Habang binabasa ko po ito, sabi ng Lord sa akin, nangusap sa akin, Isaiah 54 verse 3, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispose as nations and settle in their desolate cities. Yung mga anak mo, yung mga descendants mo, gagapiin at sasakupin ang mga kalaban mo. At titirhan nila ang mga tahanan na iniwan nila. Sabi ko kagabi, Lord, ito na ba yung you will be known because of you? You will spread me out, even my descendants, my P413 family, my Praise Church family. Ito ba yung word mo sa amin? You will be known because of me. Hindi ka makikilala dahil sa galing mo at sa husay mo. Makikilala ka dahil mahusay ang Diyos mo. Sabi ko, Lord, thank you for your assurance. You will spread me out. You will spread me out. You will spread me out. And then sabi niya sa verse 2, basta do not hold back. Diretso mo, dahil sagot kita. Huwag ka na magdalawang isip. Sinabi ko na yung word sa'yo eh. Lakaran mo na, tapakan mo na, tanggapin mo na, i-claim mo na, dahil para yan sa'yo. Kapatid, pag may sinabi ang Lord sa'yo, panghawakan mo, claim it. Believe it, it will be yours. Walang ibang mag-aangkin ng pangarap mo at pangako ng Diyos para sa'yo. Ikaw lang. Amen? Are you excited, church? A3 Creatives, nabuo yan sa panahon na ipinanganak ang pangatlo kong anak. Coach Tep, nag-message sa amin doon sa Facebook, ay, ang galing, parang 3A, triple A, parang battery. Sabi kong gano'n, uy, magandang concept to ah. Magandang idea to ah. Battery, kalakasan, strength, uy, okay to. We are praying. Graphic artist po ako. Nagtrabaho po ako sa advertising. Marami pong yumaman na kumpanya dahil sa akin sa mga kliyenteng hawak ko. Sabi ko, Lord, silang yumayaman, ako hindi. It's about time to take this opportunity. I will be known because of Christ, and He will be spread me out. A3 Creative Solution will soon rise all over the world to cater all your marketing collaterals. All your graphics, A3 is the name for the glory of God. Pangalawa, Style Fix Apparel. Mahilig po ako sa damit. Mahilig po ako pumorma. Mahilig ako sa sapatos. Sabi ko, yung mga damit na ide-design ko, isusuot ng mga mayayamang mga tao. Isusuot yan ng mga sikat na artista. Irarampa yan sa Fashion Week. All my creations for God's glory. Yung Style Fix na yan, galing po sa katarungan ng asawa ko yan. Sobrang creative po yan eh. And these two things will soon be rise for God's glory. And I'm praying for God's resources. Alam niyo po ba, may pinagpipray kami, may kliyente po kami last year pa, August, Maybank and Sun Life. Pipray ako dyan. Sabi sa amin, malabong maaprubahan yung proposal. Alam niyo po ba, first week pa lamang po ng prayer and fasting natin, sumagot na po ang Maybank and Sun Life. August, September, October, November, December, January. 6 months bago tumugon ng Lord. Pero tumutugon ng Lord. Amen? Hindi agad-agad, pero maganda, tumutugon ng Diyos. Pirma na lang po ng presidente ng Sun Life para maibigay na po yung budget. And I believe this week, marireceive na po namin yun. Praying for resources eh. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng platform.
Bigyan niyo po ako ng resources. Sabi mo, Lord, you supply all our needs eh. Even tao, even kumpanya, even mga bagay, pagkakaloob mo sa kami. Kasi anak mo kami eh. Binigay si Maybank, Sun Life. Sabi ko, Lord, platform to. Pwede kapag nagustuhan niyo ng trabaho, mag-uulit to. And I'm praying for 1 million project this year. And I'm praying for a 6-digit tithes and offering this year. Sabi ko, Lord, excited ako kasi first time ako magbibigay ng 6-digit ngayong taong ito eh. Sa tanaw ng buhay ko, hindi pa nga ako nakakapagbigay nito sa'yo eh. This time, gusto ko, for your glory. Nag-speak si Grace, God's idea. Alam niyo po ba, anong unang ibinigay ng Lord? Pray ako na pray, alauna madaling araw, iyak ko ng Lord, Lord, ano ba yung God's idea mo? Sino gustong yumaman? Sino gustong yumaman? Ang hina naman po. Lahat tayo gustong yumaman. Ako di ako magpapa-ipokrito sa inyo, gusto kong yumaman. Pero sabi ng Lord, one God's idea, 10% tithes and first fruit offering. That's one God's idea. Binigay ng Lord sa akin ng Malakay 3:10, bring the whole tithes into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Sabi ko, Lord, dinedesire ko this Sunday, 5-digit first fruit offering. This is my first time to give the 5-digit first fruit offering. Kaso wala akong trabaho. Hindi ako na-renew sa World Vision. Pinagpe-pray ko yung payback, yung back pay ko, malaki-laki po talaga yung back pay sa kanyang reimbursement ko na 5-digit din. Suma total, aabot po yun ng mga kulang-kulang. Kaya I'm so excited, Lord! Wednesday na! Si Kuya Merl ka, di ba? Naku, nalugi akong 270,000. Hanggang alauna nila yung prayer, yung stock market. Ko, Lord! Wednesday na, magsa-Sunday na, yung pang first fruit ko. As long as it takes, ipagkakaloob sa akin yan ng Lord. Kasi, idea niya yun, word niya sa akin yun eh. Kaya ibibigay ko sa kanya yun. Honestly, ang dami kong kukulangan sa Lord in terms of tithes, offering. Pero this time, siseryosohin ko to. Kasi He will be known because of me. Amen? God is never early. God is never late. God is always right on time. Pray with all your heart. Pray the Word. And pray God-centered prayer. Church, tayo po tayong lahat. Sorry po sa mga na-extend ng konti, pero I believe God is working. God is doing something. God is doing miraculously things sa buhay po natin sa umagang ito. Sa mga online, tapat ang Diyos. He will do it again. Kung paano siya tumugon kay Daniel, He will do it again today. He will do it today, tonight, sa oras nito. Isa nga pong malakas sa palakpak para po sa Panginoon. Kanta lang tayo saglit. Okay lang po ba tayo ma-extend ng onte? Okay lang po ba? So, let us worship the Lord. Panghawakan natin yung mga pangako natin sa Panginoon. Let us worship the Lord. Ikaw, nasa dyan sa tahanan mo, magpuri ka dyan sa Panginoon. Just worship. Worship with all your heart. Kaya dito walang mahihiya. Amen po ba? Lahat kakanta. It's between you and the Lord. It's between you and the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige pa tayo po'y umawit sa ating Diyos. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong mga pangako, O God, na tinanggap namin sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, O God. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan.
sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Come on, church, di kayang sukatin, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, Amen, Lord, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Hallelujah, Lord. Lord, sa'yo lumalapit, O God. Hallelujah. Sa'yo lumalapit, sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Lord, ikaw ang pag-ibig, O God. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Lord, di kayang sukatin, O God. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Come on, church! Mga pangako mo, liwanag at kapay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, Amen, Lord, hallelujah. Yes, O God, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, Amen, Lord, hallelujah. Oh, mga pangako mo, Lord, ito po yung aming pinanghahawakan, O God. Hallelujah. Mga pangako mo, hallelujah. Mga pangako mo. Thank you, Lord. Mga pangako mo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabi po natin, Lord, di kayang sukatin. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig. Lord, di kayang sukatin, O God. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at kapay. Sa bawat sandali, Lord, salamat sa pag-asa, O God. Hallelujah. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako, Amen, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. You will receive salvation for the name of the Lord in Jesus' name. We speak family salvation for your name's sake, Lord. You will restore marriages in Jesus' name. You will give healing for your name's sake, Panginoon. Hallelujah. Lord, this night, pinangahawakan namin ang mga salita mo dahil sinabi mo, we will receive healing
Dahil sinabi mo, Lord, makaka-receive kami ng mga family salvation. Yan ang mga pangako mo. You and your household will be saved. By your stripes, we are healed. In Jesus' name. Lord, pumarito ka para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ngayon, Lord, pabibilisin mo ang pagpapala para ma-enjoy ng mga anak mo ang mayamang bagay na mula at galing sa'yo. Hallelujah. Lord, listen. Pay attention and act. Do not delay for your name's sake. For your name's sake. Marami pong salamat. Lord, supresahin mo pa kami ng mga dakilang bagay, Panginoon, na magbibigay kapurihan sa iyo. Continue to amaze us. Praise Church, you are greatly loved. Always remember that sobrang mahal ka ng Diyos para hindi niya sagutin ang mga panalangin mo. Lord, maraming pong salamat. May our prayers be a God-centered prayer, Father God. Lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo, God, sa Diyos na mabuti, na Diyos na magaling, Diyos na mahusay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na sumasagot, Diyos na tumutugon, Diyos na mapagmahal. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen at amen. God bless you, church. God bless sa lahat ng mga online. Pagpalain tayo ng Diyos ng bonggang-bongga. Hallelujah. I'm sure lahat po tayo talagang ang prayers natin ngayon sa Lord, do not delay. But of course, more than that, yung for God's glory po. Ang end po lahat ng prayers natin, ang patutunguhan po talaga niyan is for the glory of God. It's for eternity. No? Sana dun po yung ma-refine yung prayers natin katulad ng sinabi ni Pastor Alfie. So reminders lang po para po sa ating mga online viewers at sa ating mga on-site attendees. Sa January 31 na po yung last day ng prayer and fasting natin. And of course, our first fruit offering po. So ano po ba yung first fruit offering po? It's giving our best offering beyond our tithes. Giving beyond our tithes, no? Ano yung best na maibibigay natin kay God in terms of monetary po, no? Why we're doing this, no? Nung nakaraang taon po, ang dami pong nangyari sa Philippines and of course, globally. Pero hindi tayo pinagkulang ng Lord. Yung hindi ka ma-hospital, katulad ng sabi ni Tatay Loy, ang laking bagay na nun. Diba? So, ang daming provision ng Lord sa life natin in different ways. Provision emotionally, mentally, psychologically, in every aspect po sa friends, sa relationship. Ang daming pinrovide po ng Lord. Ano po yung konting maibibigay or yung best, best offering natin for God na pwede natin ipagkaloob this Sunday. Ikaw ang makakapagsabi kung ano yung best. Iba-iba po tayo ng best natin. Pero alam ng Lord if that is your best offering for God. So, ang first fruit offering po natin ay para sa ating Love Your Neighbor Foundation. So, yan po yung goal po natin, no? Ang goal po ng Tatay Loy talaga makatulong tayo sa mga tao. Yung mga may ipon po natin dyan para pa rin sa loving people natin. Kaya giving generously po tayo ngayon. So, paano po? Reminders lang po, no? Kanya-kanya po tayong envelope ngayon. Wala po ipoprovide ang church ngayon na envelope po. You can design, DIY, no? Do it yourself. Do your own envelope. Huwag niyo pong kalimutan lagyan ng pangalan, amount, and of course, network name, and your prayer requests. Ano po yung mga gusto niyo ilaban sa prayer? Paki-include po sa envelope po. Meron po mga nakasked this Sunday. Of course, pag nakasked ka this Sunday sa AM saka PM, sa 9 AM saka 3 PM service, matik doon mo na ilalagay yung envelope mo. Paano sa mga hindi nakaschedule? No? You can bring your tithes pa rin, you can bring your first fruit pa rin dito sa church sa mga hindi nakaschedule na kayang pumunta. No? Ito po yung schedule po natin per network. So 12:45 to 1:30, ito po yung oras na pwedeng dalin ng mga taga-Virtuous, Deborah, Fruitful Branches, Esther,
Caleb, at Rebecca ang kanilang first fruit. Pupunta lang po kayo dito para ihulog lang. Ganun lang po kasimple. From 1:30 to 2 p.m., Jabez, Moses, Enoch, Nehemiah, David, and Paul. Okay po. So, may nakaligtaan lang po ako. 12 o'clock po. 12 o'clock, Hannah, Ruth, Mary of Bethany, Abigail, Revival, and Viral. And of course, after po ng 3 p.m. service, 5 p.m. to 5:45, Jairus, God's Finest, Gideon, P413, Joshua, Samuel. So pwede po yan ulitin sa inyo ng mga network leaders nyo kung hindi nyo po napakinggan. Pag may tanong po kayo, makipag-ugnayan lang po kayo sa network leaders and of course sa mga taong nag-invite po sa inyo. So Praise Church, don't miss the opportunity to enjoy our first fruit offering. Pagbibigay natin sa Diyos na nagbibigay sa atin, our Jehovah Jireh. He deserves our best offerings. Marami pong salamat sa Diyos po ang papuri.